Hi guys, we're boarding na. And we're going to Korea by ourselves or by ourselves. So, eto, magsisimula ang ating challenge, ang ating adventure. Pupunta tayo ng Korea na tayo lang, solo. Ayan na, wala tayong kasama. So, tingnan natin kung kaya ko ba na mag-travel international na. Nang ako lang, no, nakapag-travel na tayo locally pero this time, international travel naman. So let's go, samahan niyo kung itik ang panibago nating bucket list, ang travel to South Korea ng tayo lang. Samahan niyo ko Hi guys! So we're finally here at the Incheon Airport. Nandito tayo sa South Korea, guys! So recap lang tayo dun sa mga naging step-by-step process ko kung paano ko nakapunta dito as a solo traveler, no? Unang-una, kanina sa Philippines, no, yung flight sa immigration, yun muna, sa immigration, ang wala masyadong tinanong sa akin, siguro dahil complete yung papers ko and frequent traveler din talaga ako. So nagulat ako kasi kala ko may mga tatanungin pa pagdating ko sa immigration, picture lang, then diretso na. Then after nun is, yun na, yung boarding natin. So sa boarding, no, nag-request ako na malapit ako sa window seat. No, malapit sa window. Good thing na pagbigyan tayo na ang bait nung nag-assist sa atin na Filipina na taga Jeju Air. So shoutout kay ate, nakalimutan ko yung pangalan niya pero andito siya sa video, papakita natin siya. So yun, thank you so much kasi walang additional. Usually kasi pag gano'n, may additional sila. So dahil solo ako, yun, napagbigyan ako, thank you so much. Then yung yung flight naman natin, so 4 hours siya from Manila to Incheon, no, 4 hours siya tinagal. And then after nun, maganda naman yung experience ko with the Jeju Air. Naging problem ko next is yung sa immigration na dito. Si Incheon. Sobrang tagal. Inabot na ako ng 2 hours. 3 hours ata. Sobrang tagal. Pero wala naman din masyadong tinanong. Pagdating mo lang, kailangan mo lang mag-fill up ng arrival card. Kasi susulat mo din yung complete name mo and then yung details ng hotel mo. Then after nun, yung 2 hours na pila na sobrang daming pumupunta na nagbabakasyon dito sa Korea. After nun, yung luggage na or baggage, no? So sobrang tagal nga, nakakatuwa kasi yung baggage ko kanina ko pa hinahanap, yung luggage ko kanina ko pa hinahanap, yun pala nakatabi na siya. Kasi may mga dumating na din na airline ang ginagamit na yung ibang sa lalagyan na ng luggage, kung ano man tawag doon, no? So nakita ko na sa side na pala siya, natabi na siya. Hanap ako ng hanap, no? Para mga 30 minutes ata ako naghahanap. Then, eto na, nandito na tayo sa labas. And ang next natin na challenge is hanapin natin yung airport bus, yung limousine bus. So, ito siya. No, nag-purchase na ako sa Agoda ng airport transfer, limousine bus. Ayun siya, guys. Hindi na ako mag-train, no? Kasi parang challenging yun pagka solo ka. At least dito sa limousine bus, ang baba mo na dun sa area mo. Tapos konting lakad na lang. After nun, siguro, ang challenge din natin is kung paano pupunta tayo sa hotel natin. And samahan nyo ako ngayon, guys. Punta muna tayo dun sa, hanapin na natin yung bus natin. And magpapalit tayo ng money and also mag-install na tayo ng SIM card. Yan, no, both pala, no, yung airport transfer bus ticket ko sa Agoda ko siya binili. Mas discounted siya compare sa Klook. And also, yung aking eSIM, no? Yung eSIM naman, is sa settings lang siya ng iPhone. So, binili ko din siya sa Agoda. For 7 days na 2 gig
Parang nasa 500 plus lang siya, 7 days. So, sabit lang naman tayo dito, tapos 2 gig. So, yung binili ko, everyday consumption. Kasi madami naman, ay malakas naman yung internet sa hotel. And yung mga pupuntahan natin, may mga public wifi naman sila. And yung pag magwi-withdraw tayo dito, ang gagamitin natin is naka-purchase ako ng GCash, Visa card. So, yun gagamitin natin to withdraw kasi mas maganda daw yung forex conversion. And also, walang mga transactions fees. So, mas makakatipid tayo dun. So, mamaya, gagawin natin siya lahat. Isa-isa. So, yan. Tara na, guys. At time check, 7 AM na dito. No? Yung flight natin kanina, 11. So, sobrang tagal. Kasi tagal nga sa immigration. So, tara na, hanapin na natin yung bus natin. Hi guys! Nandito na tayo sa bus station kung saan maghihintay na lang tayo ng dating ng ating airport limousine bus. So yung na-purchase pala natin na ticket sa Agoda, na pinrint natin, no? Ipapapalit pa pala natin ito sa loob, dun sa may ticketing office, dun sa may loob na airport. Tapos ganito yung ibibigay nila sa'yo. So hindi pala siya. Akala ko kasi i-scan na lang to pagpasok ng bus. So buti na lang nagtanong ako dun sa mga officer dito, yung mga staff sa buses. Good thing naman, mababait naman sila. So yan, hindi na tayo. Hintayin na natin yung bus natin. So yung ating departure time is 7:35 AM. So nakasulat dito sa ticket, kung saan ka bababa, kung anong oras yung departure, kung saan ka maghihintay na station. So nakakatuwa kasi very organized dito. Pero napansin ko lang, no, ano na ngayon, October na, pa-October na, mainit pa din. Sana may maabutan tayo ng mga leaves, kaya tayo pumunta dito para sa autumn. Sana may maabutan pa tayo. Tinanggal ko na yung yung aking sweater. Kasi ang init na dito sa labas. So, hintayin na lang natin. Grabe, no? 11 tayo, 11 PM tayo nakalis ng Philippines. Dumating tayo dito ng 4 AM. Ang tagal talaga sa immigration, 2 hours. Tapos ito na tayo. So, yun yung bus natin. One eternity later. Hi guys! So we're finally arrived here in South Korea successfully! Nandito tayo sa ating hotel. Nag-freshen up lang ako kasi kagabi pa tayo, diba? Bumabiyahe from Philippines, 11 PM, no? Yung flight natin sa Philippines. Then dito dumating tayo sa ating hotel exactly mga 9 AM. Ang tagal, no? Kasi ang tagal, ang dami talagang tao dun sa immigration ng South Korea, no? Mga 2 hours akong naghintay doon. So, kanina hindi na ako nakapag-update kung paano ako pumunta dito sa hotel kasi the Borlogs ang lola nyo. So, nakatulog ako sa bus, no? Pagising ko, DDP na, no? Itong area na pinag-i-stayan ko is malapit siya sa DDP, mga 10 minutes to 15 minutes walk, depende sa facing nyo, no? Malapit siya doon sa Dongdaemun Plaza. So, makikita natin yon one of these days. No, kung sa train naman, kung magti-train naman tayo, nasa 5 minutes na kasi may exit dito. Dongdaemun exit number 5 siya. So, yun, mas malapit siya sa train station kesa dun sa bus stop ng limousine buses sa mga airport. So, yun, dito tayo nag-i-stay sa Brown Hotel. So, lalagay ko na lang yung link sa description box kung gusto nyo po dito magstay. No, okay naman, no?
maganda naman, very decent, no? Kung nagtitipid tayo, pwede na to. Kasi matutulog lang naman tayo, no? It has a it has a queen size bed, no? Na may CR, private CR, then may blower, yan. And meron kang personal ref dito. Also, no, I booked this in Agoda. So, tatlo yung nabook natin sa Agoda. Una-una yung ating hotel accommodation. Ito yun. So, kung dalawa kayo mag-stay dito, kasi nga, queen size bed siya, no? So, mahantag ko 1 to 1.5 kayo. So, kung 5 days, ang hatian nyo is more likely 7,000, mga ganon, no? So, ang expenses na natin is the accommodation, fare, no? Yung ating airfare, yung ating bus, no? Limousine bus, yung ating internet. So, yun for now, yung mga, na natin, details ng mga nagastos natin, ay yung mga breakdown ng mga nagastos natin. Nalagyan natin yan dito, kung how much siya, ha? Kasi gusto ko maging specific para makita nyo. No? Ang next na gagawin natin is, i-activate na natin yung ating SIM card. eSIM pala siya, no? So, hindi na ako bumili ng physical na SIM card. Pwede naman. Basta i-activate nyo lang siya. Kung kayo ay naka-iPhone, punta lang kayo sa general settings, no, ng phone niya. So, ganito siya. Puntahan natin. So, yan. Open. Sorry. Inubo na, no? Kasi sobrang pagod dahil so, pupunta kayo sa settings, guys, ng phone nyo. Sana nakikita. Punta kayo na sa settings ng phone. Tapos, punta kayo sa cellular. Tapos, add eSIM. Ito, yung makikita nyo siya. Add eSIM. So, kailangan may wifi. Kanina, magta-try na sana ako mag-connect. Kaso wala pala akong internet. Or hindi ako nakakonect sa wifi sa bus. Kaya natulog na lang ako. So, dito na lang natin siya gagawin sa hotel. Choose wifi. So, choose nyo yung wifi. Tapos, i-scan nyo yung QR code nung nabili nyong eSIM. So, ganun lang siya. I-activate nyo lang. Then, yan. Meron na tayong internet. Ayan. So, yung internet natin once again, no, na-purchase ko siya sa Agoda. For 7 days, 2 gig per day. Around ba nasa 500-600 pesos. So, yun. Kasama siya sa breakdown na i-share ko sa inyo. Na-share ko sa inyo. So, ano pa ba yung mga ginawa rin? Ayun. So, ano pa ba yung mga ginawa ko prior pa ako pumunta dito as a solo traveler, no? Nakakaloka. So, nag-prepare na rin ako, na-prepare ko na rin yung mga applications or nag-download na ako ng mga app na very useful or magagamit natin dito. So, yan siya. South Socor na folder. Nilagay ko na yan. So, nandito yung Papago. So, sa translation, kung hindi masyadong marunong mag-English yung mga kausap natin. Luckily, marunong naman mag-English kahit paano yung mga nakausap natin sa airport. So, natulungan nila tayo sa paghahanap kanina, no, ng ating bus. So, Naver Map. Ayan. So, titingnan natin kung paano natin i-navigate ang Naver Map. Kung paano natin siya gagamitin, no. Sana hindi nakakalito kasi nakita ko na siya and yan, nagpin na ako ng mga locations na pupuntahan ko dito. Then next is yung Olive Young. So, yan, yung sikat na skincare. Kasi naman, no, pag sinabing Korea, so mga skincare talaga yung nagmamalaki nila dito. Kasi grabe naman yung skin nila, no, glass skin. So, dito, yung Olive Young is para siya Watsons dito, no, sa Korea. So, nag-download ako nito para to check yung mga available na skincare and how much para meron akong idea. Then, after nun, ito pa, Jeju Air, no, kung saan tayo nag-fly kanina. So, thank you so much, Jeju Air, no, lalo-lalo na sa staff na nagbigay sa akin kanina ng, tawag dito, seat, no, window seat ng walang bayad. Sobrang bait ni ate. So, thank you talaga sa'yo, Jeju Air, para makita natin yung flight details natin. And, Buka Check, ito, para ma-check natin yung T-Money, no. So, yun pala, ang next din natin na gagawin, aside from downloading or activating our eSIM, hindi kasi na ako nakapag-withdraw kanina dun sa airport. So, ngayon gagawin natin, mag-withdraw tayo around this area. May nakita kong bank kanina. And also, magpapapalit na rin tayo ng money. I know. Kasi pag-withdraw pala natin, nakapapalit, ano na pala yun, kung currency na ng South Korea, yung i-withdraw natin. So, mamaya, check natin kung paano natin siya
gagawin. And also, pag naka-withdraw na tayo, bibili tayo ng T-Money. So, yun yung gagamitin natin. Para siyang gift card dito daw na iloloadan natin. Kasi yung gagamitin natin sa mga train station, buses, and also pwede daw siya ipambili ng food sa convenience store. Tama-tama, gutom na tayo. No, kasi wala halos na tayong kain. Yung last na try natin sa lounge pa kagabi. O, yun. So, matutulog na muna tayo, guys. Papahinga. Then, let's see, no, kung ano ba yung i-explore natin dito sa Korea. So, thank you guys, no, sa pagsama sa akin. And ayan, we survive traveling to Korea all by ourselves. No? Sana guys, nakatulong tong vlog na to, lalo-lalo na dun sa mga gustong mag-travel alone. Ayan. So, if you find it very useful, don't forget to like, share, and subscribe to my channel. So, see you on my next video. Abangan nyo yung makapuntahan natin sa South Korea. Thank you so much! Welcome to South Korea!